Nanalo ako ng 100 milyon sa loto. Pero binali ng pamilya ng asawa ko ang mga binti ko. At ikinulong sa basement, ginamit ng biyenan kong babae ang dowry ko para sa pagkain, alak, at sugal. At ang asawa ko naman, dinala pa niya ang babaeng matagal na niyang pinapangarap. Sa bahay namin, habang ako, sa gitna ng matinding lamig na negatibong 100 degree. Naghihingalong dinidilaan ang nagyayelong tubig para lang mabuhay. Sa huli, namatay akong nanigas sa ginaw. Ang pagyayelo ng buong mundo na sumaikop sa lahat, ay hindi kailanman naging aksidente. Samantalang ako dapat ang may hawak ng daan-daang milyong premyo. Ang taong dapat sana'y namumuhay ng pinakapayapa. Pagmulat kong muli, nakakasilaw ang sikat ng araw sa kasagsagan ng tag-init. Malinaw na nakasulat sa kalendaryo sa dingding. 7 araw na lang bago magyelo ang buong mundo. At ang sandali kung kailan personal kong ibibigay ang daan-daang milyong premyo. Sa kamay ng 3 taong ito sa pamilyang to, ay wala pang 1 oras mula ngayon. Hoy, bakit ka tulala dyan? Sunod noon, naramdaman ko ang isang malakas na tulak sa braso ko. Muntik akong matamba at bigla akong natauhan. Nakatayo sa harap ko si Liu Mei, nakapamewang. At masama ang tingin sa akin. Hindi mo ba ako naririnig pag kinakausap kita? Bingi ka ba? Inutusan kitang ibili ng tiket sa loto ang tatay mo. Bakit ang kupad-kupad mo? Gusto mo bang hindi manalo ng malaki ang tatay mo, ha? Sa tingin ko, isa ka talagang pampamalas. Nakaupo sa sofa si Zhang Guofu. Tumingin siya sa akin, at walang pasen siyang inilapag ang isang papel na may mga numero. Sa ibabaw ng lane sita, pumunta ka na sa latuhan, bilis. Magsasara na sila, sundin mo yung mga numero dyan. Tayaan mo ng 10 beses. Walang dapat mamali ni isang numero. Kapag nagkamali ka na naman tulad ng dati, huwag ka nang babalik pa sa bahay na to. Napatingin ang mga mata ko sa papel na iyon. Ang 7 numero na nakasulat doon. Hanggang sa kamatayan, hinding-hindi ko makakalimutan. At ang oras na nakikita sa screen ng cellphone. 3:00 ng hapon, Hunyo 15. Nakita ni Liu Mei na nakatayo lang ako. Lumapit siya at tinulak na naman ako. Anong tinatanga-tanga mo dyan? Bilisan mo na. Magsasara ang latuhan kapag natagalan ka. Pupunitin ko yung bibig mo. Ang pamilyar na panunulak, ang pamilyar na panlalait, walang pinagkaiba sa dati kong buhay. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako yumuko ng sunod sa Niren tulad ng ginawa ko sa dati kong buhay. Dahan-dahan kong itinaas ang ulo ko. Tiningnan ko isa-isa ang 3 mapanlait at pangit na mukha sa harapan ko. Ang puot sa puso ko ay parang damong ligaw na walang tigil sa paglago. Halos sumabog na sa dibdib ko. Pero pinigilan ko ito ng husto. Hindi pa ito ang tamang panahon. Huminga ako ng malalim. Itinago ko ang galit na nag-aalab sa mga mata ko. At muli akong yumuko. Nagkunwaring maamo. Kinuha ko ang papel at barya sa mesa. Mahina kong sinabing, sige po. Aalis na po ako. Bilisan mo na at umuwi ka agad para magluto. Gusto naming kumain ng adobong baboy mamaya. Huwag mong kalimutang bumili ng liempo pag uwi mo. Iritang sigaw ni Liu Mei mula sa likuran ko. At huwag kang pag-alagala kung saan-saan. Kapag nagkamali ka sa numero, lagot ka sa amin. Hindi ako lumingon. Mahigpit kong hinawakan ang papel. Lumabas ako sa bahay na nagdulot sa akin ng habang buhay na bangungot. Sa sandaling isinara ko ang pinto. Agad na naglaho ang pagiging maamo sa mukha ko. Napalitan ito ng isang malamig at mabagsik na tingin. Mausok sa loob ng Lotto outlet sa labas ng subdivision. Puno ito ng mga mananaya na nag-aaral ng mga numero. Sa screen sa pader, patuloy na ipinapakita ang mga nakaraang winning numbers. Pagpasok ko, nakaupo sa likod ng counter ang may-ari, si Mang Wang, at nagsa-cellphone. Pagtingala niya, nakita niya ako. Nakangiti siyang bumati. Uy, Shaolin, nandito ka na naman para ikuha ng tiket sa loto si Tito Zhang. Naaalala ako ni Kuya Wang. Sa dati kong buhay, halos araw-araw akong pumarito. Para tayaan ang mga numerong bigay ni Zhang Guofu. Walang palya. At dito rin mismo, nadulas ang daliri ko at naipasok ang maling numero. Iyon ang nagpabago sa buong buhay ko. Bahagya akong ngumiti. Isang tipid ng ngiti lang ang pinakawalan ko. Inabot ko sa kanya ang papel. Kuya Wang, yung dati pa rin. Tayaan mo yung mga numero dyan, ay times 10 mo. Oy, sige. Kinuha ni Kuya Wang ang papel. Bihasan niyang in-input ang mga numero sa lotto machine. Habang nagtatype ay binabanggit niya ang mga ito. Itong kombinasyon ng biyenan mo, halos 1 taon na niyang inaalagaan, no? Ang tiyaga rin. Sana manalo na siya ng malaki ngayon. Nakatayo ako sa harap ng counter. Nakatutok ang mga mata ko sa screen ng lotto machine. Bahagyang nanigas ang mga daliri ko. Sa dati kong buhay, dito mismo. Habang ini-input ko ang huling 2 numero. Nadulas ang daliri ko, kaya ang 17 ay naging 19 at ang 23 ay naging 25. Dahil lang sa pagkakamali sa 2 numerong iyon, inura ko ng pamilya Zhang sa buong maghapon. Pero sino ang mag-aakala na ang maling kombinasyon pala ng numerong iyon? Ang tatama sa grand prize na 100 milyon. POS 15 mabilis na natapos ni Kuya Wang ang pag-input ng mga numero. Iniharap niya sa akin ang screen, Shaolin. Pakicheck mo nga kung tama ang mga numero. Pag tama, ay piprint ko na. Lumapit ako at nagpanggap na maingat itong sinuri. Tumango ako. Tama po, Kuya Wang. Sige, ay print nyo na po yan. Narinig ang tunog ng pagprint mula sa makina.
Mabilis lang, at ang tiket na may mga numero, na inalagaan ni Zhang Guofu sa loob ng 1 taon, ay na-print na. Inabot sa akin ni Lao Wang ang lottery ticket. Kinuha ko ito sa aking kamay. Palamig ang dulo ng mga daliri ko. Ang lottery ticket na ito ang inihanda kong death warrant para sa pamilyang Zhang. Natigilan ako sandali, at muling nagsalita sa casual na tono, Kuya Wang. Pakitayaan mo pa ako ng isa. 10 times ang taya, ako na ang pipili ng numero. Oh, bakit naisipan mong tumaya para sa sarili mo ngayon? Natatawang biro ni Lao Wang. Pero hindi tumigil ang kamay niya sa ginagawa. Sinabi ko ang mga numerong namali ko sa nakaraang buhay ko. Iyon ang mga numerong nagdulot sa akin ng walang katapusang paghihirap. Pero nagdala rin sa akin ng daan-daang milyong kayamanan. Muli itong na-print. Kinuha ko ang manipis na piraso ng papel. Nagsimulang tumibok ng malakas at hindi mapigilan ang puso ko. Itong papel na ito, 80 milyon pagkatapos ng buwis. Ito ang perang katumbas ng buhay ko sa nakaraan. Sa buhay na ito, sa akin lang ito mapupunta. Naglabas ako ng cash para bayaran ng 2 lottery ticket. Hindi ko ginamit ang WeChat. Hindi ko rin ginamit ang Alipay. Kailangan kong burahin ang lahat. Nang bakas na may kaugnayan sa mananalong lottery ticket na ito. Hindi maaaring makahanap ang pamilyang Zhang ng kahit kititing na palatandaan. Inabot sa akin ni Lao Wang ang 2 ticket at ang sukli. Nakangiti siyang nagsabi, sana manalo kayo ng biyenan mo ng grand prize, ha? Pilit akong ngumiti pero hindi na ako umimik. Inilagay ko ang ticket na may tamang numero sa bulsa ng aking jacket. Samantalang ang mananalong ticket, maingat kong tiniklop, at inilagay sa bulsa ng panloob kong damit. Lumabas ako ng lottery shop habang nakadikit ito sa balat ng dibdib ko. Umama sa katawan ko ang sikat ng araw. Mainit sa pakiramdam, pero pakiramdam ko, mas mainit pa sa sikat ng araw ang lottery ticket sa dibdib ko. Tumingala ako sa langit, asul na asul ang langit at walang bahid ng ulap. Sino ang mag-aakala na pagkatapos ng 7 araw, ang langit na ito ay matatakpan ng makapal na yelo at niebe. At ang sikat ng araw ay tuluyang haharanggan ng isang asteroid. Ang buong mundo ay lulubog sa walang hanggang lamig at kadiliman. Binili ko ang liempo at gulay na gusto ni Liu Mei. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa bahay ng mga Zhang. Pagdating ko sa bahay, dapit hapon na, nakaupo si Zhang Guofu sa kanyang study room. Suot ang kanyang reading glasses. At pinag-aaralan pa rin ang mga numero sa lottery. May binubulong-bulong siya sa sarili. Nakahandusay naman si Zhang Qiang sa sofa sa sala. Nakadikit ang cellphone sa kanyang tenga. At sa sobrang lamang ng boses niya, parang kaya kang tunawin. Hindi na kailangang hulaan, alam kong si Leah ang kausap niya. Baby, kapag nanalo na si Papa sa lottery, ibibili kita nung bag na nagustuhan mo. Bag na nagkakahalaga ng 10,000 Siyempre, maliit na bagay lang yun. Ikaw lang naman ang nasa puso ko, yung losyang na si Liwan. Magkasama lang kami sa bahay, pero wala na yun. Si Liu Mei naman ay nakaupo sa hapagkainan. Pinaglalaroan ang kanyang mga alahas. Mga gintong pulseres, gintong kwintas, at gintong singsing ang nakalatag sa mesa. Lahat ay kumikinang sa kintab nang makita niya akong pumasok dala ang mga gulay. Hindi man lang itinaas ni Liu Mei ang kanyang ulo. Agad siyang bumulyaw, saan ka ba naggagala? Inabot ka na ng hapon sa pagbili lang ng tiket sa lottery. Akala ko pa naman sumama ka na sa ibang lalaki. Bilisan mo, dalhin mo na yung mga gulay sa kusina at magluto ka na. Gutom na kami. Ibinaba ni Zhang Qiang ang tawag. Sinaman niya ako ng tingin. Pasama ang tono niya, yung tiket sa lottery, nasaan na? Tama ba ang tinayaan mo? Kapag nagkamali ka, lagot ka sa akin. Nagbaba ako ng tingin. Kinuha ang tiket sa lottery na may tamang numero. Mula sa aking bulsa, at iniabot kay Zhang Guofu. Mahinahon kong sinabi, Itay. Nakuha ko na po ang tiket. Pakitingnan niyo na lang po. Lumabas si Zhang Guofu mula sa study room. At kinuha ang tiket sa lottery. Habang nakatingin sa papel, isa-isang chinek niya ang mga numero ng 3 beses. Nang makumpirmang tama, saka lang siya suminghal ng may kasiyahan. Isiniksik niya ang lottery ticket sa kanyang pataka. Saka itinaas ang tingin at dinilatan ako. Mabutit marunong ka nang umayos ngayon. Subukan mo lang magkamali ulit. Babuliin ko yung mga binti mo. Biglang humigpit ang kamao ko. Bumaon ng malalim ang mga kuko ko sa aking palad. Pero sa mukha ko, nandoon pa rin ang itsura ng isang sunod sa urine. Pagulong kong sinabi, Opo, Tay. Mag-iingat na po ako sa susunod. Pupunta na po ako sa kusina para magluto. Bilisan mo na, yung adobong baboy, tamisan mo. Mahilig sa matamis ang tatay mo. Sigaw ni Liu Mei mula sa likuran. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang kutsilyo at nagsimulang maghiwa ng karne. Sanay na sanay ang mga galaw ko. Pero napakalamig ng aking mga titig. Sa hapagkainan, habang kumakain ng adobong baboy sina Zhang Guofu at Liu Mei, pinag-uusapan nila kung paano gagastusin ang pera kapag nanalo na sila. Pag nanalo tayo ng 100 milyon. Una, bibili ako ng malaking bilya na may hardin. Tapos bibili ako ng mamahaling kotse. Yung matitirang pera, ay deposito ko sa bangko para kumita ng interes. Hindi natin yun mauubos habang buhay. Uminom ng alak si Zhang Guofu. Punong-puno ng pangarap ang mukha. At dapat ibili mo rin ako ng pinakamabigat na ginto at kwintas na may diamante. Lahat ng mga amiga ko, meron nun. Ako na lang ang wala. Mabilis na singit ni Liu Mei.
Kailangan din nating magtabi ng pera para sa anak natin. Pag nanalo na tayo, papahiwalayin natin siya doon sa hayop na si Linwan at ipakasal kay Xiaoya. Maganda si Xiaoya, at magaling pang magsalita, siguradong mabibigyan niya ng isang malusog na apong lalaki ang pamilya nating Zhang. Sa gilid, nakangiting tumango si Zhang Qiang, "Ma, huwag po kayong mag-alala, pag nanalo na po tayo." Agad-agad ko siyang hihiwalayan. Silang tatlo, nag-uusap na parang sila lang ang tao. Talagang binabaliwala ang nakaupo sa tabi nila. Ako, na nagsasandok ng kanin at sabaw para sa kanila. Para bang hindi ako ang manugang sa bahay na to, kundi isang taong hindi mahalaga na parang hangin lang. Nakayuko ako, paisa-isang subo kong kinakain ang kanin. Walang anumang lasa sa bibig ko, pero ang galit sa puso ko, lalong tumitindi. Kinabukasan, maaga pa, sinabi ko kay Zhang Guofu, na nakasil daw ang supermarket sa labas ng subdivision. Kaya kailangang habulin ang mga murang bilihin. Maaga akong umalis ng bahay. Dala ko ang backpack ko. Sa loob, isinuot ko ang mga inihanda kong gamit. Nagsuot ako ng wig, baseball cap, face mask, at salamin na walang grado. Nagsuot din ako ng maluwag na windbreaker jacket. Isinuot ang isang voice-changing mask. Ang taong nasa salamin at ang dati kong sarili na sunod sa Niren at mahina ay parang dalawang magkaibang tao na. Kahit pa si Zhang Qiang ang tumayo sa harap ko, siguradong hindi niya ako makikilala. Inayos ko ang damit ko. Hinawakan ng mahigpit ang nanalong lottery ticket. Huminga ng malalim, at naglakad papunta sa lottery center. Nakayuko akong mabilis na pumasok. Dumiretso ako sa counter para sa pagkuha ng premyo. Nakita ng staff sa counter ang itsura ko, pero hindi naman siya gaanong nagulat, dahil karamihan naman sa mga kumukuha ng malaking premyo ay nagdi-disguise. "Hello po, ano po ang kailangan nila?" Magalang na tanong ng staff. Kinuha ko ang lottery ticket mula sa bulsa ko. Iniabot sa kanya, dahil nakasuot ako ng voice-changing mask. Malalim at paos ang boses ko. "Hello, para mag-claim ng premyo tinanggap ng staff ang ticket. Una niya itong verify sa makina. Nang makita niya ang halaga ng napanalunan, saglit na natigilan ang kanyang mga mata, pero agad ding bumalik ang kanyang profesional na ngiti. "Hello po, napanalunan niyo po ang grand prize para sa draw na ito. Ang premyo ay 100 milyon, 80 milyong yuan pagkatapos ng buwis. Sumama po kayo sa akin dito para asikasuhin ang mga papeles." Tumango ako, sinundan ko ang staff, at pumasok sa VIP reception room sa loob. Mas naging maayos ang buong proseso ng pagkuha ng premyo kaysa sa inakala ko. Chinek ng staff ang impormasyon sa aking ID. Pagkatapos, tinanong niya ako, "Gusto niyo po bang magbigay ng donasyon? Kahit magkano po ay pwede. Bibigyan po namin kayo ng donation certificate." Matagal ko nang napag-isipan ito. Walang pag-aalinlangan kong sinabi, magdodonate ako ng 8 milyon. Natigilan sandali ang staff. Halatang hindi niya inasahan na ganoon kalaki ang i-donate ko. Ngumiti siya at sinabing, "Sige po, ma'am, aasikasuhin na po namin agad." Ang 8 milyong ito ay hindi dahil sa bigla akong naging mapagkawang gawa. Ito'y isang insurance na binili ko para sa sarili ko. Ang pag-donate ng 8 milyon ng hindi nagpapakilala ay paraan para maiwasan ang mga interview ng media at atensyon ng publiko. At para na rin mabawasan ang maraming hindi kinakailangang gulo. Kahit pa may malaman ng pamilya Zhang sa hinaharap, wala pa ring anumang ebidensya na magpapatunay na ako ang nanalo. Nang matapos ang proseso para sa donasyon, binigyan ako ng staff ng donation certificate. Pagkatapos, inilipat ang 72 milyon na natira pagkatapos ng buwis sa bank card na inihanda ko na noon pa. Isang bagong bank card. Ako mismo ang kumuha ng card na ito gamit ang sarili kong ID. Pero kailanman ay hindi ko ito ginamit sa harap ng pamilya Zhang. Nakalink din ito sa isang bagong mobile number. Walang-wala talagang alam ang pamilya Zhang tungkol dito. Nang matanggap ko sa cellphone ang text mula sa bangko na pumasok na ang pera, at makita ang mahabang-mahabang mga numero, hindi ko pa rin napigil ang manginig ng bahagya. 72 milyon ang pera na ipinagpalit ko sa buhay ko sa nakaraan kong buhay. Sa buhay na ito, sa wakas ay sigurado nang napunta sa mga kamay ko. Paglabas ko ng lottery center, hindi ko agad tinanggal ang disguise ko. Sa halip ay dumaan muna ako sa iba't ibang kalsada, para makasigurong walang sumusunod sa akin. Bago ako pumasok sa isang banyong walang tao, at nagpalit pabalik sa dati kong suot, inalis ko ang lahat ng ginamit kong pang-disguise. Itinapon ko ang lahat sa basurahan. Tumama ang sikat ng araw sa mukha ko. Humingala ako at pinagmasdan ang napakaasol na kalangitan. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ganito kasariwa ang hangin. Ngayong may pera na ako, may lakas na ako ng loob na harapin ang katapusan ng mundo. At may puhunan na rin ako para makapaghiganti. 5 araw na lang bago ang pandaigdigang pagyeyelo. Kailangan kong kumilos ng mabilis. Bago pa dumating ang paggunaw ng mundo, kailangan kong bumuo ng isang safe house na hindi matitinag. At mag-ipon ng sapat na mga supply. Kinuha ko ang cellphone ko. Hindi ako umuwi sa pamilya Zhang. Sa halip, tinawagan ko ang isang real estate agent. Kailangan ko munang bumili ng sarili kong isang kanlungang siguradong ligtas. Sa opisina ng ahente, ang sumalubong sa akin ay isang batang ahente na si Xiaoli. Nang makita niya akong pumasok, agad niya akong masayang sinalubong. "Hello po, ma'am. Ano pong klaseng property ang hinahanap ninyo? Residential po ba o commercial?"
Umupo ako sa sofa, at tinanggap ang tubig na iniabot ni Shaoli. Diretso kong sinabi, naghahanap ako ng isang standalone na warehouse na may basement. Ang lokasyon ay dapat nasa labas ng syudad. Mas liblib, mas maganda. Mas kaunti ang tao, mas mainam. Ang basement ay hindi dapat bababa sa 200 square meters. Dapat sapat ang taas ng ceiling. At dapat malinis ang titulo. Yung pwedeng bayaran ng buo at agad na mailipat ang pangalan. Natigilan si Shaoli. Halatang hindi niya inaasahan na ganito ang hihilingin ko. Karaniwan kasi, kapag bibili, bahay ang binibili ng mga tao. Bihira ang sadya talagang bumibili ng bodega sa liblib na lugar, na may malaki pang basement. Ma'am, para saan po pala ang bibilhin ninyong warehouse? Nagtatakang tanong ni Shaoli. Pag-iimba ka ng gamit, kalmado kong sagot. Hindi na ako nagpaliwanag pa. Mayroon akong isang batch ng kargamento. Kailangan itong itago sa loob ng mahabang panahon. At napakataas ng requirements ko para sa lugar. Dapat hindi ito pinapasok ng moisture, laging pare-pareho ang temperatura, at tagong-tago. Sundin mo lang ang mga requirement ko sa paghahanap. Hindi problema ang pera. Dahil sa 5 salitang iyon, biglang nabuhayan ng loob si Shaoli. Agad siyang tumango. Sige po, ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Hahanapan ko po kayo agad. Takto, mayroon po akong isang property na pasok sa mga requirement ninyo. Isa po itong food warehouse na pinatayo ng isang negosyante dati. Nasa isang abandonadong industrial park sa bandang timog. Napakaliblib po ng lokasyon. Walang mga nakatira sa paligid sa loob ng ilang kilometro. Ang basement po ay may lawak na 260 square meters. 4 na metro ang taas ng kisame. May waterproofing at moisture-proofing na rin po. Malinis ang titulo. Nagmamadali na yung may-ari na may benta ito. Pwedeng-pwede pong tawaran ang presyo. Biglang nanlaki ang mga mata ko. Itong warehouse na nasa liblib na lugar ay perpektong-perpekto para sa aking end-of-the-world shelter. Agad akong nagdesisyon na tingnan ang lugar. Pwede ba nating puntahan ngayon? Agad akong tumayo, may halong pagmamadali sa boses ko. 5 araw na lang ang natitira bago ang malawakang pagyeyelo. Wala na akong oras na pwedeng sayangin. Oo naman, pwedeng-pwede po. Dadalhin ko na po kayo doon ngayon din. Nagmamadaling kinuha ni Shaoli ang susi ng kotse. Makalipas ang kalahating oras, nakarating ang sasakyan sa abandonadong industrial park sa bandang timog. Tama nga ang sinabi ni Shaoli. Napakaliblib ng lugar. Puro mga abandonadong pabrika ang nasa paligid. Halos wala kang makikitang katao-tao. Tanging ilang abandonadong kalsada na lang ang naroon. Natinubuan na ng matataas na damo. Nasa pinakadulong bahagi ng industrial park ang warehouse. Isa itong stand-alone na gusaling gawa sa semento at bricks. May matataas na pader sa labas. At mayroon ding malaking gate na bakal. Napaka-pribado. Pagpasok sa bodega, ang nasa itaas ay isang maluwag na pabrika. Pero yung basement, mas maganda pa sa sinabi ni Shaoli. Isang malaking espasyo na may 260 metro kwadrado. Perpektong kwadrado, at walang kahit isang sobrang poste. 4 na metro ang taas ng kisame, kaya hindi ka talaga makakaramdam ng sikip. Ang sahig at mga dingding ay parehong nilagyan ng propesyonal na panlaban sa tubig at halumigmig. Pati ang mga ventilation duct ay nariyan na, kailangan na lang ay renovate at ay upgrade. Ang pinaka nagustuhan ko ay, iisa lang ang pasukan ng basement na to, nasa pinakadulong bahagi ng bodega. Kapag sinara ng husto ang pasukan, hindi mo talaga ito mahahanap mula sa labas. Talagang tago ang lugar na to. Talagang ligtas. Kukunin ko ang property na to. Nagdesisyon ako kaagad. Magkano ang benta ng may-ari? Nagmamadali po ang may-ari na may benta. Ang presyo po ay 1,200,000. Pero kung cash, makukuha nyo na po sa halagang 1,000,000. Bilis na sinabi ni Shaoli para sa akin ngayon. Ang 1,000,000 ay barya na lang. Walang alinlangan kong sinabi, 1,000,000. Sige, 1,000,000. Cash kung bibilhin. Pwede na tayong pumirma ng kontrata ngayon din. Tuluyang natulala si Shaoli. Sa tagal niya bilang ahente, wala pa siyang nakitang kliyenteng ganito kabilis magdesisyon. Wala pang 10 minutong tiningnan ng property. Binili na niya agad ng cash. Hindi man lang tumawad. Ma'am, ang galing niyo po talaga. Huwag po kayong mag-alala, mag-o-overtime po ako. Sisiguraduhin kong maayos na maayos ang lahat ng papeles para sa inyo. Namula ang mukha ni Shaoli sa sobrang tuwa. Malaki ang makukuha niyang komisyon sa deal na ito. Nang hapong iyon, kaya pumirma ako ng kontrata sa may-ari. Binayaran ko ng buo, nang makuha ng may-ari ang pera. Tuwang-tuwa niyang ibinigay sa akin ang titulo ng property at ang mga susi. Hindi niya man lang ako tinanong kung para saan ko gagamitin ang bodega sa liblib na lugar na to. Hawak ang mabibigat na susi. Nakatayo ako sa loob ng malawak at walang lamang basement. Sa wakas, nakaramdam din ako ng kaunting kapanatagan. Ito na ang magiging kanlungan ko sa paggunaw ng mundo. Ito lang ang tanging paraan para mabuhay ako. Sunod, kailangan kong gawin itong isang tunay na, hindi matitinag na fortress para sa paggunaw ng mundo. Dala ang floor plan ng basement. Pinuntahan ko ang pinakasikat sa buong syudad. Isang kumpanya na nag-specialize sa military-grade security at renovation. Ang sumalubong sa akin ay ang project manager ng kumpanya, si Manager Wang. Nang makita niya akong isang batang babae, na may dalang floor plan ng basement ng isang bodega,
Medyo nagulat siya. Hello, ma'am. Ano pong kailangan nyo para sa renovation? Inilapag ko ang floor plan sa mesa. Diretso sa punto, at may diin sa boses. Gusto kong gawin itong basement na isang top tier na safe house. Ito ang mga requirements ko. Inilabas ko ang listahan na inihanda ko na, at binasa ko ng isa-isa. Una, ang mga pader at sahig. Lalagyan lahat ng 20 mm kapal ng bulletproof steel plate. Sa gitna, lalagyan ng 15 cm kapal ng polyurethane insulation layer. Dapat ay konstant ang temperatura at insulated. Kahit negative 100 degrees sa labas, dapat manatili sa 20 degrees o higit pa ang temperatura sa loob. Kasabay nito, kailangang waterproof at moisture-proof ito sa pinakamataas na standard. Pangalawa, ang nag-iisang pasukan ay papalitan ng military-grade na explosion-proof at bulletproof na pinto. Mayroon itong triple lock, password, fingerprint, at susi. Sa loob, maglalagay rin ng demanong trangka. Kahit pasabugan pa ng bomba sa labas, hindi ito masisira. Pangatlo, ang ventilation system. Papalitan lahat ng bago na may 3 layer ng air filter. Kayang salain ang nakalalasong gas, alikabok, at bakterya. Kasabay nito, dapat ay walang ingay. Kailangan din ng backup na manual na ventilation device, para maiwasan na hindi makapasok ang hangin kapag nawalan ng kuryente. Pang-apat, ang electrical system. Gawing dual circuit ang power supply. Isang linya, konektado sa main power grid. Isang linya, konektado sa generator. Dapat mayroon itong automatic transfer switch kapag nawalan ng kuryente. Kasabay nito, lahat ng linya ng kuryente ay dapat may proteksyon laban sa short circuit at electrical leak. Kailangan ding maglagay ng mga high-capacity storage battery at mga solar panel, kahit na mawalan ng kuryente sa main line, at maubusan ng gasolina ang generator. Masisiguro pa rin na may pangunahing supply ng kuryente. Panglima, ang heating system. Bukod sa central air conditioning, kailangan ding magdagdag ng 3 wall-mounted gas boiler, 2 wood-burning fireplace, at lagyan din ng floor heating. Tinitiyak nito na kahit masira ang isa sa mga sistema, hindi ka pa rin giginawin. Pang-anim, ang water supply at drainage system. Mag-install ng mga water storage tank na may kabuuang kapasidad na hindi bababa sa 10 tonelada. Lagyan din ito ng professional water purifier, na kayang gawing direktang maiinom na tubig ang snow water at rainwater. Kailangan din ng hiwalay na sewage treatment system. Hindi dapat may lumalabas na maruming tubig para hindi malaman ang lokasyon. Pang-pito, ang surveillance system. Sa loob ng basement, sa warehouse, sa unang palapag, sa bakuran, at sa labas ng pader. Lahat ay lalagyan ng high-definition night vision surveillance camera. Walang blind spot. Ang mga kuha ng camera ay IR record ng real-time. Ang storage ay tatagal ng hindi bababa sa 1 taon. Kasabay nito, maglagay ng signal blocking device para maiwasan ang surveillance ng mga drone mula sa labas. Habang nakikinig si Manager Wang, lalong nanlalaki ang kanyang mga mata. Sa dinami-dami ng taon niya sa security at construction, hindi pa siya nakakita ng ganito kataas na requirements. Hindi ito pag-renovate ng isang safe house. Para pa nang nagtatayo ng isang maliit na military fortress. Ma'am, napalunok si Manager Wang. Itong mga request ninyo, kailangang puro top tier ang lahat ng materyales. Napakataas ng cost niyan. At saka, napakalaki ng construction work. Kung sa normal na construction, aabutin ng at least kalahating buwan bago matapos. Walang kalahating buwan. Tinitigin ko siya. Kalmado ang tono ko, pero may diin na hindi pwedeng questionin. Bibigyan kita ng 3 araw, yun na ang pinakamatagal. Sa loob ng 3 araw, dapat tapos na lahat. At dapat nakaset up na ng maayos. 3 araw, napasigaw si Manager Wang. Imposible yan. Hinding-hindi yan posible. Kahit pa hindi matulog ang mga trabahador namin ng 24 hours. Hindi pa rin yan matatapos. Hindi ako umimik at binuksan ko ang bank app ko. Nang makita niya ang napakahabang listahan ng numero, biglang natigilan si Manager Wang. I-advance ko na ng buo ang bayad para sa materyales. Tinago ko ang cellphone ko. At kalmadong sinabi, ang total construction cost, 2 milyon. Magbabayad ako ng 1 milyong down payment. Kapag tapos na ang trabaho at pumasa sa inspection, babayaran ko agad ang natitirang 1 milyon. Kung matatapos ninyo ng mas maaga, bawat araw na mas maaga kayong matapos, magdadagdag ako ng 100,000 bonus. Walang limit, pero may 2 kondisyon. Una, kailangang confidential ang lahat. Lahat ng pinag-usapan natin ngayon. Lahat ng detalye ng renovation. Hindi pwedeng sabihin kahit kaninong tagalabas. Lahat ng trabahador na kasama sa project, kailangang pumirma ng confidentiality agreement. Kapag may lumabas na kahit isang salita, mawawala ang final payment at ang bonus. At hahabulin pa kayo ng batas. Pangalawa, lahat ng materyales ay dapat yung top tier na specs na ni-request ko. Kapag tinipid ninyo ang materyales, kayo ang mananagot sa kahihinatnan. Biglang bumilis ang paghinga ni Manager Wang. 2 milyong bayad para sa proyekto. At may karagdagang bonus pa para sa maagang pagtatapos. Ang isang kontratang ito ay katumbas na ng 6 na buwang kita ng kanilang kumpanya. Anong imposible? Kapag pera na ang pinag-uusapan, lahat ay nagiging posible. Agad siyang tumayo, ang mukha niya
ay punong-puno ng mga ngiti. Tubos ang paggalang sa kanyang tono. Ma'am, huwag po kayong mag-alala. 3 araw lang naman para matapos, hindi po ba? Walang problema, siguradong walang-wala. Ililipat ko na ngayon din lahat ng trabahador ng kumpanya rito. 24 na oras silang magpapalitan sa pagtatrabaho. Magpapahinga ang tao, pero hindi ang mga makina. Tinitiyak ko po sa inyo na magiging napakaganda ng pagkakagawa. At para naman sa confidentiality, makakaasa rin po kayo. Lahat ng trabahador ay pipirma ng confidentiality agreement. Sino mang maglakas loob na magsalita, tatanggalin ko agad. Magaling tumango ako. Agad-agad kong inilipat ang 1 milyong down payment at paunang bayad para sa mga materyales. Sa account ng kumpanya, noong sandaling pumasok ang pera sa account, halos mabaliw na si Manager Wang. Agad niyang kinuha ang walkie-talkie. At sumigaw dito, lahat kayo, itigil ang lahat ng ginagawa ninyo. Magtipon agad at sumama sa akin sa construction site sa Timog. Magtatrabaho tayo ng 24 na oras, shifting. Kapag natapos natin ang trabahong to, doble ang bonus ng lahat. Ang kapangyarihan ng pera ay talagang walang kapantay. Ang trabahong dating sinabi ni Manager Wang na hindi matatapos kahit sa loob ng kalahating buwan. Sa tulak ng pambihirang motibasyon, ay natapos sa loob lamang ng 2 araw. Nang bumalik ako sa basement, ang dating malawak at mamasamasang lugar,